Napapanahon ang paglulunsad ng Department of Science and Technology ng isang bagong e-vehicle. Kung ano yan, magbabalita si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima? Cheryl, nandito ako ngayon sa all-electric Tranvia. Isa itong sasakyan kung saan pwede ang hanggang 18 na pasahero. Pakita ko lang sa inyo kung ano ang meron dito. Ayan, matibay ito at magaan dahil pinaghalong steel at abaca fiber ang katawan nitong e-Tranvia. Makikita nga natin, ito yung part ng steel at ito yung abaca. Makikita rin yan dito sa katawan mismo ng e-Tranvia. Ito, gawa rin siya sa abaca at maging dito sa taas ng e-Tranvia. Sa mga hindi nakakaalam, simula pa noong 1900s ay meron na talagang Tranvia dito sa Intramuros, pero iba itong e-Tranvia dahil noon kahit electric din yung Tranvia ay kailangan pa yun ng relays at yung overhead wires. So para lang din talaga siyang tren. Pero ngayon ay electric na itong e-Tranvia at yung meron siyang powertrain at digulong na yung e-Tranvia na meron tayo ngayon na inilunsad nga ng DOST at na-turn over na sa Intramuros Administration. At nabanggit din kanino na guided tour na rin daw ito dahil may makakasamang tourism officer mula sa Intramuros Administration at siya yung magbibigay ng historical na mga informasyon habang gumugulong itong e-Tranvia at nadadaanan yung iba't ibang mga historical landmarks dito sa Intramuros. At ayun nga Cheryl, na-turn over na itong e-Tranvia kanina sa Intramuros Administration para mapangisiwa yung mga biyahe nito dahil magsisimula ang biyahe ng e-Tranvia ngayong weekend at magtutuloy-tuloy daw ang libreng sakay dito sa e-Tranvia sa buong Intramuros hanggang Mayo. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.